Kamusta kayo last week? No? Kasi last week, yung ating lesson is on chapters 8 hanggang 10. Di ba? Ayun yung pagpili kay King Saul. Alright? And nakita niyo yung transition from Moses, nagkaroon si Joshua. Nung nawala si Joshua, settled na sila dito sa tinatawag nating bansang Israel, ay nandoon na nag-transition ng leadership to judges. Okay, so sa madaling salita, sino yung huling judge? Ha? Sino yung huling judge ng Israel? Si Samuel. Si Samuel. Si Samuel yung huli, di ba? Ano naman sa napag-aralan natin. Si Samuel ang huling-huling judge. So, kasi minsan na-imagine natin pag sinabing judge, yung talagang warrior. Dito kasi yung judge din, syempre yun nga, nagbibigay ng judgment or ng guidance, ano? Or redeemer. So si Samuel, katulad ni Eli, they played different roles, different hats. Prophet, high priest, pagkatapos judge. Okay? Kaya si Eli, ganun din si Samuel, ay parang representations or typologies ng magiging assignments or nagiging assignments si Jesus Christ, which is ano? Prophet, priest, eventually king. No? Sa millennial king na may inaantay-antay po natin. So, gusto ko pong klaruhin kaagad muna, no? Ewan ko kung, pasensya, hindi ko pa napakinggan yung sermon last week. Pero gusto kong klaruhin kaagad, ano? Dahil alam na natin si King Saul, or kung at least kung nabasa nyo na si King Saul, meron na tayo kaagad automatic na picture kung sino siya sa isipan natin. Okay? Pero to be fair, okay? Si King Saul po, nag-start siya na kanyang ministry very well. Okay? Maganda po yung kingship niya nung siya po ay nagsisimula. In fact, nandoon yung humility niya nung pinili po siya ng Panginoon. Nandoon siya, matangkad siyang tao, malaki po siya, magiting siyang tao. Tapos hindi niya pinaglalaban na magkaroon siya ng position. He was a humble man. Okay na okay yung character po ni Saul. He started good. Pero ngayon, katulad na nakikita niyo siguro yung subtitle natin is magkakaroon ng pag-fall. Okay lang kung mag-fall in love, pero hindi. Fall from pagiging king na mawawala yung kingship sa kanya. Alright? Kaya ang pinamagatan natin yung ating pag-aaral ngayon na harmony of pride. So, to start our conversation, have you ever made a decision out of fear only to regret it later? Meron ba kayong ginawang decision sa buhay ninyo na feeling ninyo kailangan nyo siyang gawin? Dahil kung hindi nyo siya gagawin, ay nako, malilintikan ka. O kaya dahil hindi mo sigurado, pero basta na lang, kailangan mo na lang siyang gawin. Pero yung pinaka-core, yung pinaka-dahilan mo, bakit mo siya dinidesisyon ay dahil natatakot ka. Okay? Mamaya pag-uusapan natin lalo yan. Pero ano sa inyo, ito yung mga bagay, ano sa inyo yung mga bagay na dinesisyonan niyo sa buhay ninyo dahil lang nangangamba ka or may bagay na inaalala ka. No? Ewan ko, kilala niyo po ba si Ferdinand Magellan? Ha? Yung ninong ko. Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan, sino siya? Okay? Ano siya? Spanish? Portuguese. Ayan. Portuguese po siya. Pero yung king ng Portugal, ayaw siyang suportahan doon sa kanyang binibisyon. Kasi noong time na yung 1500s, naniniwala sila na flat ang earth. Na pag dumating ka sa dulo, mamamatay ka, mauhulog. Yun. Kaya, baka lumayo. Pero, ayan. Kaya walang gustong sumuporta or at least yung Portugal ayaw suportahan si Magellan. So maganda, matalino si Magellan. Long story short, si King Philip II yung sumuport sa kanya. Binigyan siya ng 5 barko. Alright? And then ang hinahanap nila, anong hinahanap nila? Spice Islands. Okay? Particularly, India. Okay? Yung Pakistan, yung Sri Lanka. Okay? Yung may maraming mga spices. Okay? Biruin nyo, para lang sa pagkain, no? Kaya, nagigets ko yung iba, nagpo-food trip, pupuntang Tagaytay. Si Magellan nga, 5 barko yung dala, no? Ibang road trip to. Okay? Sea trip. Okay? Hinahanap niya. At alam naman natin yung nangyari, ang na-discover niya, nauna, iba. Ano? Las Islas Filipinas. Yan. Hindi pa yun pangalan nun. Okay? Philippine Islands pa lang po siya. So, dumating siya dito, inintroduce niya yung Roman Catholicism, and then, welcome siya.
ito yung isipin ninyo ha. Ang alam na natin, syempre, namatay si Magellan. Yun na yung bottom line. Pero di ba nakauwi? 5 barko, ang dumating na lang sa Pilipinas, 2 barko na lang. Pero yung nakarating back sa Spain, 1 na lang. Ito kasi yung nangyari. Doon sa Visayas, okay, nagkakaroon na ng disputes among doon sa mga chieftains. Okay, sa mga sultan, sa mga dato, nagkakaproblema. Itong si hero-hero yung dating niya, si Magellan. So sali-sali din siya kasi nga matalino naman talaga siyang tao, So sinasabihan na siya actually ng kanyang mga kasamahan na huwag sumali sa local disputes. So sumali siya. Ngayon, alam niyo na, nakainitan niya si Lapu-Lapu. Okay? Tapos ito naman siya dahil iniisip niya he is very smart and he is a strategist, he is a war strategist actually. Okay, ang ginawa niya, probably, kung tama ko, ay probably half of his people iniwan niya dun sa barko, sa ship. Yan ang dahilan kaya may nakauwi. Okay? So iniisip niya, enough na yung strategy nila na siya at saka few men yung haharap. Alam niyo na yung nangyari, ang nakapatay sa kanya, hindi mismo si Lapu-Lapu. Stray arrow. Okay? Stray arrow na may poison. Kaya dahan-dahan pa siyang namatay. Alright? Kaya ang nakauwi na lang, kalahati na lang ng barko. Okay? Bakit ko kinukwento po sa inyo yan? Si Lapu-Lapu, si Magellan, sabihin na natin in human terms, ay okay naman yung kanyang agenda. Wala namang problema yung kanyang agenda. Okay? Kaso nga lang, out of fear na FOMO, okay, ano yun? Fear of missing out. Okay, kinakailangan niya laging involved, alright? And inunahan niya na actually yung iba pang mga dato, yun yung nangyari sa kanya. Even not listening to his people, yung kanyang sariling mga co-leaders doon sa mga barko, hindi rin siya nakinig. Okay? And so ano po nangyari? Hindi siya nag-isip ng mabuti. Okay, ito. Fear makes us act without thinking. Stubbornness makes us ignore wisdom. And partial obedience makes us believe we're doing the right thing even when we're not. Paulit-ulit yan sa buhay natin. Okay? Dahil takot ka, hindi ka na nag-iisip, basta gagawin mo na lang. Okay? Ang hirap mo mapagsabihan, hindi ka marunong makinig sa counsel, and so you ignore wisdom kahit na gaano kaganda yung ina-argue sa'yo. You're not listening. And bilang isang mananampalataya, as far as you know, you are obeying God, pero that is partial obedience. And so ang iniisip mo, you are faithful sa Panginoon, pero sa totoo lang, you are fooling yourself. Yung mga bagay na pag-uusapan po natin ngayon. Katulad ni Saul, he let fear control him. Ayun yung pag-uusapan niya sa unang chapter. Sa chapter 14, pag-uusapan natin yung pride sa kanya, na lalo nagpatigas ng kanyang puso. And then thirdly, pag-uusapan natin na hinayaan niya yung partial obedience siya na isipin niyang tapat siya at sumusunod siya sa Panginoon. And so, ito yung 3 bagay po na pag-uusapan natin. Symptoms of pride, signs of pride, and stronghold of pride. Para magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat po ulit, and I pray you, Lord God, na samahan niyo po kami, lalo na po ng inyong banal na espiritu, upang magamit niyo lamang inyong lingkod na maging daluyan ng pagpapala. Dalangin pa rin po namin na ang bawat isa sa amin na nakikinig ay puspusan din po ng inyong banal na espiritu upang maging tapat at maayos ang aming pag-unawa at maisalamin po namin ito sa aming mga buhay. Maging po sa mga nakikinig online, dalangin din namin Panginoon ng hindi sila masiraan ng focus, kung hindi Lord ay maging klaro po ang mensahe na dumarating din po sa Kanya. We pray Lord na hindi magkaroon ng technical difficulties, hindi magkaroon po ng mga hindrance or blockers. Instead ay maging maayos po yung buong worship service, especially yung pakikinig po namin ng sermon. In Jesus' name, Amen. Okay. Una, let's start. Okay, let's start. Una po yung symptoms of pride. Point number 1 po natin. Okay, impatience and presumption. Alright? So letter A, kung sinusulat mo nyo man siya ng letter A.
Okay, kung bahala kayo kung paano kayo nag-notes. So subpoint A, restlessness and fearfulness. Okay? Restless and fearful. Dito po sa verse 5, by the way, chapter 13 tayo ha, start tayo, chapter 13. So verse 5, dito na kagad tayo mag-start. Ang nangyari kasi dito sa chapter 13, ay sumugod sina Saul, or at least si Jonathan, 'di ba? Ang tatay si Saul, ang anak si Jonathan. Of which si Jonathan yung tumatay na parang commander ng buong hukbo. Okay? So ang nangyari, sumugod po sila Jonathan doon sa garrison ng mga Philistines. Alright. Ngayon, syempre, mag-retaliate ang Philistines. Magagalit sila. So anong ginawa nila? Sa verse 5, eto na. And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel. Gano karami? 30,000 chariots. O, para sa pagkakaalam ninyo, ang buong hukbo lang po na bit-bit nila Saul, 3,000 total. Okay? So ilan ito? 30,000 chariots. Ano itsura ng chariots? Isa or dalawang kabayo, may metal na yon, yung karwahe, okay? Tapos may mga patalim yan. 30,000 ang ganun. Okay? Tapos 6,000 horsemen. Okay? And ito na hindi na nilagay kung gaano karami. And people, ito yung mga footmen, and people as the sand which is on the seashore in multitude. And they came and pitched in Michmash, eastward from Beth Haven. Imagine nyo, yun yung nakita ninyo, kakalabanin nyo, 2,000 lang kayo. Okay? So ano kaya ang mangyayari sa Israel? Verse 6. Yon. Verse 6. When the men of Israel saw that they were in a strait, for the people were distressed, then the people did hide themselves. Ito na, syempre, natakot na. Ganito karami yung kakalabanin nila. The people did hide themselves, ang mga Hudyo, in caves and in thickets and in rocks and in high places and in pits, para silang mga, para silang mga daga na yung dumating na yung mga malalaking animals, ay kanya-kanyang tago sila kung saan sila. Why? Out of fear. And then verse 7, anong sabi? And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him trembling. Some of the Israelites, they hid themselves kung saan-saan, sa caves, kung saan sila pwede makapagtago. Yung iilan na kasama nila Saul, sila sumusunod, pero takot na takot. Nanginginig sila. Ang hirap kaya nun. Subukan nyo na tumayo kayo dito sa harapan, tapos nung tumatayo kayo, wala ka namang karamdaman, parang gigiba yung tuhod mo. Diba? Karamihan ng mga bago-bago ka pala tumatayo sa harapan. Ang hirap-hirap tumayo. Masakit na masakit talaga sa tuhod. Na? Kung ikaw ay posible kang mamatay, ano yung mararamdaman mo? And so, naturally, two things, one, out of fear, they evaded. Sabi nila, di ba, pag ikaw ay natatakot or you are in a tough situation, either fight or flight. Dito ang ginawa nila, number 1, flight kaagad. Okay, evade. Nagtago sila. Why? Because Israel was terrified. Nandun na lang yung kanilang pagkatakot dahil sobrang laki ng kanilang kalaban. And then pagdating sa verse 8, and he tarried 7 days. Okay, sino ito? Si Saul. Inaantay niya kasi si Samuel as the high priest. And he tarried 7 days according to the set time that Samuel had appointed. Nagsabi si Samuel na darating ako dyan. Earlier chapter sabi niya, darating ako dyan, I will support yung gera. And so, kaso nga lang ito, Samuel came not to Gilgal. And the people were scattered from him. Na-imagine nyo na? Next time ko na i-share na sa isip ko, ba't ako natawa? Nangyayari, seryoso si Saul. Okay? Ready for war siya. Yung mga tao nangihina na. Pero, siya game pa rin eh. Kaya mamaya may mababasa tayo kung anong ginawa niyang solusyon. Pero yung mga tao na sumusunod sa kanya, naiilan na lang, dahan-dahan nang nagtatago. Umaalis siya yun. Siguro pag di nila, alam nila, hindi man tayo mga pansin, dahan-dahan tayo. Atras tayo dahan-dahan. Hindi naman tayo makahalata. Alam nyo, naalala ko lang, share ko lang. Alam nyo yung mga tumatayo doon sa sulok na yon,
Akala nila hindi sila naririnig. Okay, nandun. Huwag kayong magdaldalo, huwag may gawain, ha? Kasi narinig ko kayo sa kayong magtago, liit lang nung kwarto natin. Kwarto lang to. Okay, maliit lang to. Huwag kayong maingay, ha? Kaya dyan kayo. Akala nila hindi sila naririnig, akala nila hindi sila nakikita. Nagkatago sila. Kanya-kanyang, may Tagalog dyan eh. Yung pulyas? Pulasan, yun, thank you. Salamat sa mga taga Bulacan. Kanya-kanyang pulasan sila, kanya-kanyang tago. So, out of fear, ito yung ginawa ng Israel. Out of fear, anong ginawa ni Saul? And Saul said, sabi niya sa mga tao niya, bring hither a burnt offering to me and peace offerings. And he offered the burnt offering. Okay, question. Okay to, mali. Maganda to, di ba? Kasi nag-offering si Saul. Kalooban ng Panginoon to. Nasa Leviticus to. Nasa Exodus ito. Magandang bagay itong ginawa niya to offer sa Panginoon bilang surrender niya. Okay to, mali. Ha? Okay. Mamay may mababasa tayo pero sabihin ko na po kaagad na nagalit ang Diyos. Hindi gusto ng Panginoon. Earlier chapters, merong isang beses doon na yung Ark of the Covenant tinatransfer. Chapter 6 ata yun. Ay, chapter 5 ata. Tinatransfer ang Ark of the Covenant. Pinangalanan siya yung isa sa mga sundalo na nalubak sa karwahe yung Ark of the Covenant, parang itsurang mahuhulog. Ang ginawa ng tao na ito, sinalo niya yung Ark of the Covenant. Anong nangyari? Patay on the spot. Nahawakan lang yung Ark of the Covenant. Yung Torah po, yung Old Testament, yung specifics po na sinulat dyan, kung ano yung law or rule, kung paano mismong gagawin, sobrang higpit po dyan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, yung Ark of the Covenant, ang pwede lang humawak po doon, yung high priest. At appointed time. Kaya nga may rod eh. Yung high priest. Yung pwedeng humawak doon sa rod, sino lang? Mga Levites lang. Okay? Kaya nga may rod kasi bawal nilang mahawakan pa rin eh. Okay? Ito pa pala. Mali ako dun earlier. Yung high priest mismo, siya lang yung pwede pumasok sa Holy of Holies at ang gagawin niya nga lang, wiwisikan niya lang eh. Ganon kahigpit ang Panginoon. At sabi po doon ng Bible, kapag yung high priest mismo, hindi karapat-dapat na pumasok doon sa Holy of Holies, ano mangyayari doon sa high priest? Mamamatay din. Ganon kahigpit. Buti nga dito, hindi pinatay kaagad si Saul. Kasi ang sabi rin ng law, ang pwede lang mag-offering, priest lang. Hindi pwedeng si Saul, kahit king pa siya. Okay? Ngayon, kung tatanungin niyo ako, bakit naman ganun kahigpit ang Panginoon tungkol sa mga rituals na yan? Okay. Ito yung pinupoint kasi ng Panginoon. Bawal ang kasalanan sa langit. Okay? Yung representation ng Ark of the Covenant, yung representation mismo ng offering, ang pwede lang lumapit sa Panginoon yung walang bahid ng kasalanan. Nagigets natin? Okay? Kaya yung high priest, kailangan mag-offering muna siya sa sarili niya para nasa ganun, siya mismo muna mawalan ng bahid ng kasalanan. Then eventually, tsaka siya pwedeng lumapit pa on behalf ng Israel. Okay? Kaya hindi pwede itong ginawa ni Saul. Kasi yung intention niya ng offering ay iba. Para Para manalo. Para magkaroon ng gains. Okay? And so dito, yung pinaka-motibo, yung sabi kanila ni Deacon Levy sa Lord's Supper natin, na tama yung motibo natin, yung intention natin when we are taking the Lord's Supper. Okay? And even whenever we are coming or going before God, dapat tama pa rin yung intention natin. Nung naalala ko, nung hindi pa talaga ako mananampalataya, usong-uso yung pag-birthday mo, pupunta ka ng simbahan. Sino yung mga dating ganyan? Pupunta ka ng simbahan, tapos magsisindi ka. Kasi birthday mo eh. Para saan yun? Para yung buong taon mo, suswertehin. Ha? Kaya ka lalapit sa Panginoon para pagpalain. So magsisindi ka ng kandila. Kasi may kulay yung kandila, di ba? O, yung pula, hindi ko maalala na, yung itim, may puti, kinumpleto mo, ginawa mong Roy G. Biv. Rainbow.
Para swerteng-swerte talaga. Ano? Okay? Mali yung intention po dito ni Saul. Alright? And so, ano yung una? Out of fear, the people evaded, nagtago sila. And then number 2, si Saul, he exerted. Okay? Anong ibig sabihin ng exert? Forcing something to happen rather than waiting. Okay? Pinilit ni Saul yung gusto niya kahit hindi niya pa tinanong kung gusto ng Panginoon. In fact, may mga bagay na hindi mo na kailangan tanongin sa Panginoon kung tama ba o mali. Kasi direct na, clear na sa salita ng Panginoon. Clear na sa batas niya, sa law niya. Klarong-klaro na. Okay? Kasi bakit? Hindi siya makapag-antay. Sabi ni Samuel, 7 days lang siya eh. Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? He lost patience. And so naisip niya, I'll take matter in my own hands. Alam niyo, isa sa mga bagay na na-realize ko all throughout the scriptures and so something that is applicable to each and everyone's life ay kahit ano pala yung pinoproblema natin are very useful that they can be turned for solutions. Every time. Diba yung sinasabi nila, sometimes delays are God's appointments. Nabigyan ko kayo ng kwentong malupit na malupit. Noong isang araw, noong Friday, magkikita kami ni Kuya AJ. Okay? Kita kami kasi meron kami discipleship, mag-one-on-one kami. So, usap kami dahil ang layo niya, bagong baryo, sabi ko, sige, halfway tayo para pareho tayo makaranas ng traffic, magdusa tayo pareho. So, magsa-start na ako mga 3:30, mga ganon, 3:30, ganyan. Mga 3:30 tama, no? 3:30, ayos sumindi ng sasakyan. Sabi ko, ay, Patri, ano kayo nangyari? Tinawagan ko kagad si Tito Ray to the rescue. Saan si Tito Ray? To the rescue silang dalawa ni Enzo. Chinarge namin in everything. Ito, hindi kayo maniniwala dito. Hanggang umabot ng 5 o'clock, doon nag-start yung sasakyan. At saka ko naalala, Biyernes ang coding ng sasakyan. Di ka ko sanay sa coding niya. Siya. Wala talaga na naman sa isip ko. Sabi ko, kita mong yun? Kita mong yun? Another story. Actually, maliit na kwento pa lang yan. Saktong 5 o'clock. Bakit? 5 o'clock to 8 o'clock yung coding mismo eh. Pag naabutan ako siguradong maabutan ako sa gitna ng traffic, anong gagawin ko? Hindi po, nakapark lang ako dito sa gitna ng kalsada. Hindi ako tumatako mo. Hindi naman pwedeng ganunin. Marami tayong bagay. I believe kung nag-antay po dito si Saul, inantay niya yung tama, inantay niya yung gusto talaga ng Panginoon according to His standard, may blessing siya kung nag-antay lang siya. Ano yung mga bagay na ginagawa natin out of fear? Okay? Ano yung mga fear-based decisions natin? 1, rushing into a relationship out of FOMO. Ano yung FOMO ulit? Fear of missing out. Okay? Nagmamadali. May mga Christians na feeling nila they've been single forever. Sa family namin, napakaraming single. Sa kahapon lang, kasi nandun kami sa tito ko, doon kami nagkaalam-alaman, nagkukulitan. Si ate, andoon yung mga pinsan namin sa kabilang side. Tapos naku, mga ilang taon na pala yung mga ibang namin pinsan. Sila din pala ang tatanda na rin. Wala pa rin mga asawa. Ang danger pag pinilit mo dyan na if you rush into a relationship na alam mong pinilit mo at hindi pa kalooban ng Panginoon. Okay? Especially if you are not mature enough. Sisisi ka later on. May na-realize lang ako ng isang araw, I was listening to one of the lectures na kailangan kong mapakinggan for schooling. Gaano katagal or ilang taon si Abraham, or Abraham pa lang siya noon, nung pinangakuan siya ng Panginoon na magkakaroon kayo ng anak? Ilang taon? 85 ba? Ba 75? May nakabasa ng Genesis. 75 kung di ako nagkakamali. Ilang taon, dahil hindi rin makapag-antay si Sarah, o si Sarai noon, kasama rin si Abraham, okay, nagkaroon sila ng anak. Kanino? Kay Hagar.
Another story na hindi nakapag-antay. Okay, kita nyo? Sino yung anak nila Hagar? Si Ishmael. Baka mamaya, nung binabasa natin si Ishmael, talaga to, demonyo to yun. Okay? By the way guys, huwag tayong sumama ng loob kay Ishmael, bata lang siya. Okay? Wala pa siyang ginagawang masama, chill lang tayo nung binabasa natin. Ha? Okay. Si Hagar, nandun din yung pagmamahal sa kanya ng Panginoon. Anyway. Okay? And tapos, ilang taon na si Abraham, tsaka si Sarah, nung dumating na si Isaac? 100. Tapos si Sarah, 90. Di para uso ang menopausal nun eh. No? Tapos ang ganda nung sinabi doon nung nagle-lecture, sabi niya, yung whole preparation, sinabi ko na yung point, yung whole waiting time ni Abraham tsaka ni Sarah is the preparation for the next chapter ng life nila. When? Nung sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, bigay mo sa akin yung kaisa-isa mong anak. Yung pinakamamahal mong anak. And then, may pumalag si Abraham? Nope. He was prepared enough because he is matured enough. The waiting season was very necessary para maging handang-handa siya sa ipapagawa sa kanya ng Panginoon. You get the point? If we are going to make a decision out of fear, we are going to miss. Actually, ito ang totoong FOMO. We are going to miss God's plans. Lagi ko ito sinasabi, di ba? Ito yung ayaw na ayaw kong sinasabi ng mga Christians, pero syempre pag hindi ko pa moment, hindi ako nagko-correct. Yung sinasabi na, di naman mangyayari yan pag hindi kalooban ng Panginoon. Narinig nyo na yun? Hindi yung mangyayari kung hindi kalooban ng Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, kalooban ng Panginoon na sumuway si Adan tsaka si Eva doon sa Hardin ng Eden? Gusto ng Panginoon yun? Of course, hindi. Okay? Parang nagsabi yung magulang na huwag kang mag-iyosi pero sige mag-iyosi ka. Hindi. God will not contradict Himself. Okay? May certain things in our life na we decided na hindi talaga kalooban ng Panginoon. Okay? And so, do not rush into things including this. Ano pa? Making major life decisions without praying first. Ito yung gusto kong nagiging discussion natin mga recent. Yung pagpe-pray. Yung literally talking to God. Diba yung sinasabi natin na, pinagpe-pray ko. Pero kung maging honest tayo, gaano mo, ilang beses mo binanggit sa Panginoon na, Lord, okay ba to o ayaw mo? Ilan yung life decisions natin na talagang tinanong natin ng Panginoon na kung gusto ng Diyos o ayaw ng Diyos? Di ba? Life decisions without asking God. No? Meron yung mga tao na, ay talagang ito, kalooban ng Panginoon to, hindi mangyayari itong work na ito. Kahit unethical na siya. No? Staying silent about faith. No? Nasobrahan ng fear. Bakit? Takot na takot kang ma-judge. Takot na takot kang masabihan na ikaw ay sobrang banal. And so you are not able to share your faith. You already have the opportunity. Binigyan na sa iyo ng Panginoon. And then eventually ma-realize mo na naririnig ko ito sa mga nakagraduate na later on na, sayang, nagkaroon ako ng opportunity before eh. Nagkaroon kami ng relationship sa mga friends ko pero I did not open up my faith to them. Compromising biblical standards. To what? To please others. Di bali na sumuway ka sa Panginoon, alang-alang na yung mga mahal mo sa buhay, yung mga close mo, ay mapaligaya mo. Fear-based decisions. Meron kang problema, ang ginawa mo, tinakasan mo na lang, katulad nung ginawa ng Israel. Instead of them facing yung mga problema, yung mga challenges, anong ginawa nila? Nagsitago. Okay? At may mga challenges talaga darating sa buhay natin. Okay. Listen to this. Ito yung laging binabanggit. Hindi ibibigay ng Diyos kung hindi natin kaya. Nakorek ko na to dati, pero umiikot pa rin eh. Hindi ibibigay ng Diyos kung hindi mo kaya. Totoo ba yon? Okay. Sa 1 Corinthians, ang sabi doon, hindi ibibigay ng Diyos yung temptation na hindi mo kayang iwasan. Ulitin ko ha.
hindi ibibigay ng Diyos yung temptation na hindi mo kayang iwasan. Pagdating sa 2 Corinthians chapter 1, ang sabi doon, binigyan sila ng problema higit sa kaya nila. Bible na nagsabi. So, talagang misquoted yung sinasabi lagi na hindi ibibigay kung hindi kaya. Temptation po yun sa tukso na makagawa ka ng kasalanan. Kasi ang sabi ng 1 Peter, lahat ng paraan for godliness binigay na sa atin. Clear? Clear? Okay? Kasi isipin mo na lang, most ng challenges ng buhay natin, kapag kaya mo, magpipray ka ba? Hahanapin mo ba yung power ng Panginoon? Kaya mo naman pala eh. Paano papasok yung when I am weak, then I am strong? Bakit ka nagiging strong? Kasi lumalapit ka doon sa infinite source of power eh. Alright? You get me? And so, sayang, may mga challenges tayo, may mga adversities tayo na later on, gusto ng Panginoon that can be used for our advantage. Marami po yan. Na babalikan mo siya na matatawa ka na lang na, ito pala yung nangyari dati. Ay, natawa ka na lang kasi, gano'n na pala kaliit yung problema. Yung kinukwento ko sa inyo pag nanonood ako ng horror, isa lang talaga laging sinasabi ko pag nanonood ako ng horror, ako talaga sabi ko, dali yun, pray ka lang yun, tapos na yan eh. Hindi ko na nakadali yun. Okay? Letter B. B na yan, di ko na sinulat kasi hindi maganda eh. Nilagay ko yung B. Rebuke and rejection yung sumunod na nangyari. Alright. Chapter 13 pa rin tayo ba? Punta na tayo sa verse 10. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering, natapos nang maggawa ng ritual si Saul, behold, Samuel came. Bakit ganun? Saktong-sakto naman. Caught in the act. Okay? And Saul went out to meet him, sinalubong niya that he might salute him. Then verse 11, Samuel said, what hast thou done? Anong ginawa mo, Saul? And Saul said, because I saw that the people were scattered from me. Siya mismo nagsabi. I acted out of fear dahil nakikita ko wala ng mga tao. And that thou camest not, hindi ka, ang tagal mo kasi dumating within the days that you have promised. And that the Philistines gathered themselves together at Michmash. Ang laki-laki ng kalaban namin, ang tagal mong dumating. Therefore said I, the Philistines will come down now upon me to Gilgal. Papatay nila ako. And I have not made supplication unto the Lord. Hindi pa ako nakahingi ng pabor sa Panginoon. See? Lumabas na mismo sa bibig niya. Kung nabasa lang natin. I forced myself therefore and offered a burnt offering. Watch. Because this guy, by the way, yung buong sermon is about pride. Because this guy acted out of fear instead of being submissive or humbling himself. Sa totoo lang, mas lalo niyang in-exercise yung pride. Bakit? Nandoon na siya, kinonfront na siya ni Samuel. Ano yung ginawa niya? Kasi ganyan pa tayo pag kinakausap tayo sa something na mali natin. Kasi So magtuturo tayo. Hindi ko akalain na magagawa ko to ng ilang beses na talagang face-to-face sabihin ko, hindi, may mali ka. Mahirap, pero kailangan yun eh. Si Saul yung ginawa niya, he made excuses. Sinong sinisi niya? Sinisi niya, later on, gagawin niya pa ito na naman. Sinisi niya yung Israel. Sinisi niya yung Philistines. Sinisi niya si Samuel. Saan niyo nabasa yan una? Genesis. Sino yan? Si Adan. Ganon din yung ginawa ni Adan. Pagdating ng Panginoon, saan ka? Di ba alam ng Diyos? Alam ng Panginoon. Saan ka? Tago ako kasi dumating ka. Baka makita mo ko nakahubad. Tama naman. Kaso nga lang, sabi ng Panginoon, bakit? Anong ginawa mo? Kinain mo ba yung sabi ko wag mong kainin? Anong ginawa niya? Hindi siya nag-sorry. Nag-explain. Kasi, yung binigay mong babae, yung babae hindi tinatanong, sumasagot. Kita nyo yung mga gusto magpaliwanag, sumasagot, di kinakausap.
Yung mga, tawag mo dito, lagi nagja-justify. Ano sabi nung babae? Kasi, yung ahas. Yung ahas naman, alam niyo na yung picture eh. Kayo eh. Follow ko kayo eh. Sana kapag in-approach tayo ng Panginoon, kahit sino man ang gamitin niya, hindi yung, kasi! Ha? Alam ko yun, nung bata ko nun, kasi bata. Alam niyo ba yun? Namutan niyo ba yun? Kasi bata. Hindi ka na bata. Okay? Hindi ka na yun. Sana hindi na tayo immature. Na hindi tayo kayang pagsabihan. Sana hindi tayo immature na kapag in-approach tayo ng Panginoon, kung sino man yung gamitin or maunawaan natin na parang mag-i-excuse pa tayo, na maninisi pa tayo ng kung sino-sino. We should stop blaming others. Verse 13, and Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Kung sa Tagalog pa to, bubo mo pre. Hangal. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God. Alam mo yan. Para sa pagkakaalam po ninyo, may sariling kopya ng Torah ang king. Kaya sinabihan ni Samuel si Saul, alam mo yan. Hindi ka pwede magsabing hindi ko alam yan. Kasama yan sa command eh. Na kapag pag mag-a-appoint ng king, dapat magkaroon siya ng sariling copy niya. Kasi alam niyo naman hindi katulad ngayon na, may bagong Christian, bigyan natin ng Bible. Ngayon, 200, 300, makabili ka na ng Bible. Noon hindi. Sobrang mahal magkaroon ng scriptures before. And so special na pagkaroon ng king, may sarili siyang kopya ng law. Samuel, sabi ni Samuel kay Saul, alam mo yan Saul, meron kang kopya, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo nabasa yung manual. Basa kayo ng manual? Okay? Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which He commanded you. For now, would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever? Sana ikaw yung gagamitin ng Panginoon. Grabe, no? Sana sa lahi mo gagamitin. Butik na hindi mapasok pala si David. Verse 14, but now, dahil sa ginawa mo kahangalan, now thy kingdom shall not continue. Hanggang dyan na lang yung paghahari mo. The Lord had sought him a man after his own heart. Alam niyo na kung sino yan, no? The Lord had sought him a man after his own heart. And the Lord hath commanded him to be captain over his people because you have not kept that which the Lord commanded you. And so, because of his, blaming of others, sana nag-repent na lang siya. Anong ginawa niya? Ano nangyari? So, blowback of actions. Why? Rejected na yung dynasty ni Saul. And all throughout sa mga napansin nyo, yung sa mga napag-aralan natin, because of our wrong decisions, tayo lang ba yung affected? It affects people around us because of our wrong decisions. Kay Saul, ganun din yung nangyari. Ganun din yung nangyari. Na pati si Jonathan, pati yung iba niyang mga apo, nadamay doon sa kanyang pagiging unrepentant. Mahilig kasi siya sa kasi. Alright? Faith waits on God, fear rushes ahead. Faith waits on God, and fear rushes ahead. Ay, sige. Point number 2. Okay. Ano yung una? The symptom of pride. Simptomas pa lang, sana na pagaling na. Sabi nga ni Susan, ano pangalan nun? Right med? Okay. Susan Roses. No? Huwag mahihiyang magtanong. At mas maganda sana yung sino naman nagsabi nito? Yung prevention is better than cure. No? Pwede ka munang mag-vitamins. Pagka talagang wala vitamins mo na, i-correct mo na. Pero pag hindi na daan sa vitamins, ooperahan na. Yung pinaka-ayoko pagka-operahan. Sana, ayoko ma-operahan talaga. Takot ako sa opera. Kung pwede hindi ako ma-hospital, di talaga ako ma-hospital. Kaso nga lang. Okay? Simptomas, doon pa lang pwede na matigil. Okay? Para sa pagkakaalam po natin, yung fall po ni Saul, hindi siya nangyari na isang baksakan. Gradual siya. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon ilang beses. Okay. Ito na, sign of pride. Stubbornness. Bigyan ko tayo ng magandang kwento muna. Punta muna tayo kay Jonathan. Okay? Why? Jonathan was victorious because he was reliant before God. Ito.
Verse 1, now it came to pass upon a day that Jonathan the son of Saul said unto the young man that bare his armor, meron siyang armor bearer, come, let us go over to the Philistines. Kasi ang tagal nila, nag-aantay sila, walang nangyayari. So, sabi niya, kailangan may nangyayari na. Okay, that is on the other side, but he told not his father. So, sino lang ito? Si Jonathan at saka yung kanyang armor bearer. Magsispy sila. Talon sa verse 4. And between the passages, andun siya, imagine ninyo, nag-akit ng bundok si Jonathan at saka yung armor bearer niya. And then nandoon sa mga between the rocks, passages, by which Jonathan sought to go over unto the Philistines' garrison. There was a sharp rock on the one side. Sinama ko ito kasi maganda to. There was a sharp rock on the one side and a sharp rock on the other side. Tapos pinangalanan. And the name of the one was Boses, and the name of the other, Sene. Ngayon naisip ko, yung bato pinangalanan ng Bible? Bakit pinangalanan pa? Bato lang naman yun. Okay? Mayroon ba kayong mga display nyo sa bahay? Pinapangalanan nyo lahat? Ito si Michael, ito si Angelo. Wala naman siguro nagpapangalan niya. Maliban na wala kang trip sa buhay. No? Pangalanan mo talaga yung mga figurine mo. May pangalan yung dalawang bato kung saan sila dadaan. And now, sinearch ko, ano bang ibig sabihin ng Boses tsaka Sene? Bakit important siyang banggitin sa Bible? Remember, pag nakasulat dyan yung particulars or sabi natin yung mga proper nouns, may dahilan. Alright. So, ibig sabihin ng Boses daw, it means shining or glistening. Ang ibig sabihin ng Sene, thorny or jag. Okay? May dalawang bato, pinagkikitnaan siya, and I can imagine, if I'm going to paint si Jonathan dito sa verse na ito, he is like holding two rocks and about to go through the passage. Ngayon, ang ganda-ganda ng picture nung naiisip ko siya. Alam niyo kung bakit? He is between an opportunity to shine or an opportunity to be jagged. He is in the middle of that decision. Kung ano yung gagawin niyang decision. Sabi ko, sobrang galing ng Bible. Ha? And tayong lahat mga kapatid, we are one decision away. Okay, we are one decision away if it's going to be a shining decision or a thorny decision. Ha? It's up to Jonathan. He is now on that point. Now, diretso tayo sa verse 8. Talunin natin. Verse 8, then said Jonathan, behold, we will pass over unto these men. Sobrahan ng tapang ng loob si Jonathan. Dalawa lang sila. Ilang libo yung pinupuntahan nila. And we will discover ourselves unto them. Ibig sabihin po dyan ng King James, ipapakita na lang kanilang sarili, i-reveal na lang kanilang sarili. Ito na, verse 9. If they say thus unto us, pag sinabi ng mga sundalo na makakasalubong natin, tarry until we come to you. Diyan lang kayo, puntahan namin kayo dyan. Ano sabi? Then we will stand still in our place and will not go up unto them. Kumbaga, itakasan natin. Huwag tayong patapang-tapang. Pero, sabi niya, and the men of the garrison answered, ay, tumalon. Okay, sabihin ko na lang. Okay, pag sinabi nila daw na, lumapit kayo sa amin. Pag sinabi daw ganoon, come to us, ang gagawin naman daw nila Jonathan, pupuntahan nila, papatayin nila. So, aantayin lang nila. So, reveal natin yung sarili natin. Pag sinabing, dyan lang kayo, pupuntahan namin kayo, di tayo susugod. Pero pag sinabi nila na, sige, punta kayo dito, ay punta tayo, sugurin natin sila. O ano nangyari? Verse 12. And the men of the garrison answered Jonathan, nagpakita na sila. Sabing ganun sa kanilang dalawang armor bearer, come up to us. Halika kayo and we will show you a thing. Alam niyo yung sa mga kalsada, di mo ba ako kilala? Parang ganyan yung nangyari dyan. Pakitaan ko kayo. Halika kayo dito. Sabi yung dalawa naman, si Jonathan at armor bearer, nasiglahan. And Jonathan said unto his armor bearer, come up after me. Tara na. Why? Watch. For the Lord hath delivered them into the hand of Israel. As far as Jonathan is concerned, buong Philistine army yung talo na nila. As far as Jonathan is concerned, buong Israel nanalo. Hindi niya panalo. Galing, no? Ang ganda-ganda ng mindset ni Jonathan.
So nga lang, naawala ako kay Jonathan kasi wrong people, nakasurround siya sa wrong people eh. Yun lang eh, wala, tatay niya yun, tsaka hari yun eh, no? Nasa magawa. Kahit na yung best friend niya eh, sana doon siya nagtakbo. Pero anyway, may purpose pa rin naman kasi watch later on. Okay, then verse 14 tala tayo. Yan. And that first slaughter which Jonathan and his armor bearer made was about 20 men. Within as it were an half acre of land which a yoke of oxen might plow. Para silang mga kalabaw. Okay, para silang mga baka. Yung benteng tao, yung kanilang mga pinatay. Ano? Why? Kasi si Jonathan, he has this confidence in God. Jonathan trusted God, attacking the Philistines with just his armor bearer. Maraming pagkakataon niya, no? Kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Magagawa ko ba ito? Okay. Never put your confidence sa sarili. Okay? Always put our confidence in God. Laging sa Panginoon yung ating tiwala lang. Once sa sarili mo ilagay yung tiwala mo, kaya ko to, o mamaya kita mo palpak yung mangyayari. Okay? Laging ilagay natin yung confidence natin sa Panginoon po lamang. Ito, bibilis ako itong verse. Marami ito pero kasi maganda ito yung mangyayari dito. And the watchmen of Saul, from afar, from afar, yung mga tagabantay doon sa nangyayari sa garrison ng Philistines. And the watchmen of Saul in Gibeah of Benjamin looked, and behold, the multitude melted away. Ay, thank you, pare. The multitude melted away. Napanghinaan ng loob. Sino? Yung mga Philistines, yung nakita nila, hala, 20 kagad yung pinatay sa atin. As if half an acre of land was plowed. And they went on beating down one another. Anong ginawa ng Philistines? Nagpatayan sila. By the way, yung sa ginawang paghingi ng sign ni, pangalan nito, ni Jonathan, may naalala kayong parang ganun, humingi ng sign? Gideon, no? Sa tingin ko, nagbasa ng history si Jonathan. Alam niya hingi ako ng sign sa Panginoon. Wag lang yung sign na ridiculous, hingi kayo na ko nung sign. Panginoon, pag siya na talaga, kailangan, ganito. Okay? And then dito, kaninong kwento rin ito na nagkaroon nung inatake nila, wala naman sila masyadong ginawa, nagpatayan yung mga same din. Midianites naman yun, Midianites. Nagpatayan sila. Sino rin? Kay Gideon din nangyari yun. Diba yung 300? Hindi naman malalakas sa sundalo yun Nagbasag lang sila nung kanilang lamp, natakot yung mga tao, akala nila sandamukal yung sumusugod, tapos pinatunog nila yung trompeta. Tapos ganoon din nangyari, nagkaroon ng confusion, nagpatayin yung mga sundalo. Dito ganoon din yung nangyari, napansin nyo? Naghingi siya ng sign, tapos na-confuse yung mga Philistines, nagpatay din sila. They went on beating down one another. Sila mismo nagpatayan. Then said Saul unto the people that were with him, number now and see. Sino bang nawala sa atin? Sabi nga nun ni Saul, dinalaman nila, Jonathan and his armor bearer were not there. Itong ginawa niya. And Saul said unto Ahiah, bring hither the ark of God. Naalala nyo? Napag-aralan na natin yan. Kumuha na naman ng pampaswerte. Ito na naman tayo. Si Saul, ilang beses to, wala, palpak yung pinagagawa. Kawawa talaga si Jonathan. Parang ginawa ni Jonathan, bitbit niya yung buong Israel. Hindi pa siya yung hari. Prinsipe pa lang siya nito. Okay, binitbit niya na lang dahil sa kahangalan ng tatay niya. Mamaya, babanggitin niya mismo yon. Okay, for the ark of God was that time with the children of Israel. Kasi mawawala yan later on. And so, and all the people that were with him assembled themselves. Assemble. And they came to the battle, and behold, every man's sword was against his fellow. Parating pa lang doon yung Israel, nagpapatayan na yung mga Philistines. And there was a very great discomfiture. Moreover, eto naalala nyo sa chapter 13, may mga nagsitago. Tapos, dito natin nalaman na moreover, eto pa, the Hebrews or the Israelites were with the Philistines before that time. Meron palang mga sa sobrang takot kumampi din sa kalaban. Kasi bakit? If you can't beat them, join them. Di na, mga loko-lokon to, kumampi sa kalaban. May kumampi sa kalaban, The Hebrews that were with the Philistines before that time, which went up with them into the camp from the country round about, even they also, ano nangyari?
turned to be with the Israelites that were with Saul and Jonathan, biglang umikot yung lamesa, kumampi na naman sa una nilang kakampi. May mga ganyan, no? Okay, kumampi na sa kanila. Ito ba? Verse 22, likewise, ito na, all the men of Israel, sa chapter 13 of Israel, which had hid themselves in Mount Ephraim when they heard that the Philistines fled, ano nangyari? Even they also followed hard after them in the battle. Nagkaroon ng lakas ng loob itong mga Israel na nagsitago. Why? Anong ginawa? Mga kapatid, ano lang ginawa ni Jonathan? Sumilip lang dun. Nagtanong sa Panginoon, Lord, tatawid ba kami? Hindi. Yun lang. Kaya laging ito lang mga kapatid. May problema ka? Alam kong sobrang parang, talaga? Pero promise, eto lang talaga. Pray. Yun lang. Kailangan mo makipag-usap sa Panginoon. Buong Israel nanalo. Out of what? Prayer of one man. But, pwede rin sila natalo. Why? Because of one man's foolishness. No? So the Lord saved Israel. To be clear, the Lord saved Israel, not Jonathan, that day. And the battle passed over unto Beth-Haven. Okay? Ito na tayo. God gave comfort to them. No? Okay? Nagkaroon ng confusion, and it was a miraculous victory. Itong chapter 14 na ito, it was Gideon type na klase ng victory yung nangyari kila Jonathan. Okay? Pero kasi talagang magaling pumatay si Jonathan din naman. Last point. Ay, hindi pa pala. Last sub-point sa second point. Ito na nakita natin. Ang ganda ng kwento nung kay Jonathan, no? Gideon-like. Ha? Prayerful. Dependent on God. Confident on God. Ha? Nakita natin yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay ni Jonathan. Ito na naman tayo. Balik tayo kay Saul. Anong ginawa ni Saul? Verse 24. And the men of Israel were distressed that day. Bakit? Anong ginawa ni Saul? For Saul had adjured the people. Binigay niya sila ng command. Bigay siya ng decree. Sabi niya, cursed be the man that eateth any food until evening. Walang kakain. Bawal kumain. Bakit? Ano sabi ni Saul? That I may be avenged on mine enemies. So yung mga tao, kahit tikim, hindi sila kumain ng pagkain. Bakit ulit? Anong sabi ni Saul? Kita niyo yung selfishness si Saul? Kasi sabi niya, gusto kong manalo. I will sacrifice my people for my own agenda. Okay? So, Saul made a foolish oath. Okay? Sa kahangalan niya. At let me remind you, kanina simptomas pala ng pride na nag-justify siya. Now, ano na ito? There is already a sign of pride. Sana na-prevent? Ngayon, we are now on the cure side. And God is still trying to cure yung poison sa heart ni Saul. Okay? Verse 29. Then said Jonathan, ito yung sabi ni Jonathan. Kasi sabi nga na, ito pala yung nangyari kasi, yung mga Israel, nakakita sila ng puno na may honey. Takam na silang kumain ng honey. Kaso nga lang, bawal, sabi ni Saul, kundi malilintikan tayo. Si Jonathan, hindi niya alam kasi kakagaling niya lang na kakapanalo lang ng gera. Hindi alam ni Jonathan. Ang ginawa ni Jonathan, kumuha ng stick, kumuha ng honey, kumain diretsyo. Siguro takam na takam talaga si Jonathan. Kasarap ng honey. Wild honey. So, sabi ng Bible, nag-brighten yung eyes niya, nabuhayan. Hindi niya alam. Tapos sabi ng mga sundalo, Jonathan, di mo ba alam? Sabi ng tatay mo, huwag daw kakain, kundi malilintikan tayong lahat. Ito yung sabi ni Jonathan, no? Siya mismo nagsabi. Alam naman ni Jonathan, alam naman ng anak eh. Sabi niya, verse 29, then said Jonathan, my father had troubled the land. Dahil sa tatay ko, napipeste ang buong Israel. Out of one man's foolish decision. Okay? See, I pray you, nakikiusap ako sa inyo, suwayin niyo yung tatay ko. Bakit? Sumusuway na sa Diyos yan, rebelde na sa Diyos yan eh. Rebeldehan nyo din. I pray you, how mine eyes have been enlightened because I tasted a little of this honey.
Ha? Okay lang may honey, di baling walang money. Okay, joke lang. Pagkain talaga honey. Okay, verse 30, how much more? Papaano pa kaya? If happily the people had eaten freely today of the spoil of their enemies which they found. Kung sana pinakain lang ng tatay ko itong mga tao na ito, itong mga sundalo natin, for had there not been now much a greater slaughter among the Philistines. Sana pinakain niya para nang sa nagkaroon ng lakas itong mga sundalo na ito. E di sana, mas marami tayong panalo. Pero ano yung pinaka-core ng decision-making ni Saul? Was it for the glory of God? No, it was for his own glory. It was for his pride. From symptom, now what? And dito na talaga yung sign. It's there. Pride na inaalagaan. Masyadong focus sa sarili. Kung kaya, ano nyo? He kept on, yan, hinaghahanap ako ng parehong F dapat para letters. Okay, faulting others. Okay. Kasi after nung malaman ni Saul na yung anak niya kumain ng honey, nagalit siya. Gusto niyang parusahan yung sarili niyang anak. Why? Kasi hangal tong tatay na to. Masyado siyang legalistic dito sa kanyang pinanay. Sinabi ko ito ang batas, ito dapat ang sundin ng lahat. No? And people, okay, you can write this down. Wise leadership builds up people, just like Jonathan. But foolish leadership burdens people. Kapag, mga kapatid, we are all leaders in some sense. Leader sa bahay, leader sa classroom, okay, leader sa mga tropahan, leader bilang kuya o ate. Dito sa atin, as deacon, as pastor, wise leadership builds up people and foolish leadership burdens them. Nagiging pabigat. Ano nyo, pagka, lagi ko sinasabi sa inyo ito, no? At sana maging tapat kayo sa akin. Kapag burden na sa inyo yung mga bagay na ginagawa natin, don't let it be. Supposedly, Sunday is rest day. When you go to worship service, you should feel rested sa salita ng Panginoon. Dapat pumped up ka, encourage ka. Okay? And so you have to tell me, no? Kung give me feedbacks, Pastor, ganyan. May mga narinig ko advice sa inyo and we're trying to see if it fits sa nagiging binibigay na agenda ng Panginoon. Alright? Let me end with this. I'll end this quickly na sa 3. Okay? Partial obedience. Why? Stronghold na ng pride. From symptom to sign, and now there's the stronghold of pride. Ang hirap na. And so there is this partial obedience. Ano nangyari? Chapter 15 na po tayo, ha? Okay. He was selective in his obedience. Selective in his obedience. So verse 3. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have. Ito na yung binabasa kanina ni Luis. Okay? Lahat, sabi ng Panginoon, wala kang ititira. And spare them not. Both man, women, infant and suckling, ox and sheep, camel and donkey. Yan. Okay? Ano pong nangyari? Okay? Una, God gives orders. Hindi siya negotiable kapag ito ay directly sinabi ng Bible. Hindi siya negotiable kapag alam mong ito yung gusto ng Panginoon. Alright? Ano yung order ng Panginoon kay Saul? Wala kang ititira. Now, ano nangyari sa verse 9? But Saul and the people, what? Spared Agag. Sino po si Agag? Sino si Agag? King. Okay, king ng Amalek. Ay, sabi doon, they spared Agag and the best of the sheep and of the oxen and of the fatlings and the lambs. All that was good. Hindi pinatay ni Saul and would not utterly destroy them, but everything that was vile and refuse, anong sabi dyan? That they destroyed utterly. Anong nangyari? Selective obedience. Anong sabi ng Panginoon? Walang ititira. Anong ginawa ni Saul? Yung vile and refuse, yung pangit, ay yun yung pinatay. Okay? Yung mga magaganda, ay yun yung tinira. Okay. So, di ko na ilagay dito.
Okay. Kaya ito nga, for Samuel, it's optional, ano? Optional yung obedience niya for him. Okay. Ano yung mga bagay na sa life natin are very clear sa atin? Yung kinukot nga natin nila Tito Ray ng mga nakaraan. 1 Corinthians 5. Yung mga hindi makakapasok sa langit. Clear dun eh. So, ito yung mga klarong-klarong bagay na bilang mananampalataya hindi natin gagawin. Di ba? Ano yon? Sexual immorality, okay? Pagiging lasenggo, okay? Substance abuse, drugs, okay? Hindi yung, okay lang yung, paracetamol na, okay lang. Stealing and dishonesty, abusive relationships, yung pagmumura or paninira sa ibang tao, okay? Clear yan, alam natin yan, hindi natin pag-uusapan. Hindi na kailangan gumawa pa ng mas malalim na argument na, hindi, pwedeng tama. Alam natin yon. So, pag nagagawa natin, masakit sa karamdaman natin, no? Okay? Ito yung considered ni Saul na vile and refuse. Klarong pangit, ayaw natin, madaling sabihin na mali. Okay. Pero meron ding all that is good. Okay? Ano yan? Ambitions. Maganda magkaroon ng ambitions, but some ambitions are destructive. Some ambitions are destructive. There are some ambitions na okay lang sa simula, then later on, you know God, that will pull you away from God. No? Diba? Binanggit ko to nung Interchurch Youth Fellowship eh. Meron pa ba kayong rebulto sa bahay? Wala na siguro, kasi Christian na tayo. Wala na tayong imahe, siguro. Pero yung idolatry, hindi natatapos sa pagkakaroon ng imahe o ng altar. Yung idolatry po is something that pulls you away from God. Basta kahit anong bagay na pwede kang ilayo sa Panginoon, including our ambitions. If you know your ambitions, okay, will destroy or magkakaroon ng hindi magandang effect sa relationship mo sa Panginoon, you have to think twice because it looks good. Reputation, it feels great. Reputation feels great. Yung tingin sa inyo ng mga tao, they respect me, they think highly of me. It's really good. It's great. Pero at the same time, it's satanic. Masyadong I focus. Masyadong me specialist. Okay? Bitterness and unforgiveness. Pinapatawag ka naman siya, ayaw ko lang siya makita. Ha? Yung parang kawayan na inaalagaan mo na kahit anong putol mo sa labas dahil may ugat, lalabas at lalabas. And it feels great what? Worldly pleasures. Okay? I want to follow Christ, but I don't want to stop. I want to follow Christ, but I don't want to stop. Ito mga bagay na alam ko, it poisons my heart. And I always say this, it's up to you. You have your discernment. If you have the Holy Spirit, you have that inward leaning kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. And so, makita natin how selfish was Saul. Okay? Verse 12, talon tayo. Verse 12. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, ito na, di ba? Pinatay niya yung pangit, tinira niya magaganda. Verse 12. And when Samuel rose early to meet Saul in the morning, it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, anong ginawa? Kaya alam mong lumabas yung lumabas sa action siya yung iniisip niya sa sarili niya. Anong ginawa niya? He set him up a place. Ang ibig sabihin po niya, pag binasa niyo sa ibang version, nagtayo siya ng sarili niyang rebulto. Okay? Siguro tayo, hindi tayo magtayo ng sarili ng rebulto, pero ang sarap-sarap talaga ng pakiramdam pag parang may rebulto tayo sa mga ibang lugar. Ay, talagang kilala ako. Ha? Palaki pag-away sa kalsada, di mo ba ako kilala? Pues, magpapakilala ako. Okay? And is gone about and passed on and gone down to Gilgal. 13. And Samuel came to Saul, and Saul said unto him, Blessed be thou of the Lord. Anong sabi ni Saul? Watch. I have performed the commandment of the Lord. See? From symptom, you have the sign. Now it's a stronghold. Why? Wala na. Bulag na. Bulag na si Saul. Sabi niya, nakapag-ministry ako sa Panginoon.
Nakapaglingkod ako sa Diyos. I am very faithful. Ha? Mga kapatid, talagang katagumpayan. No? And Samuel said, anong ibig mong sabihin? Bakit may mga naririnig akong mga hayop na nagsisitunog? Ha? What meaneth then this bleating of the sheep in mine ears and the lowing of the oxen which I hear? Narinig ko yung mga hayop. Di ba sabi, walang kang ititira? Ito na. Ito pa rin. Kala talagang may sakit na. Saul said, inalagaan niya yung pride. They have brought them from the Amalekites. Ha? Gusto ko maunawaan niyo ito, ha? Parang tatay ni Saul si Samuel. Parang tatay ang tingin niya. For the people spared the best of the sheep and of the oxen. Magandang-maganda to, high priest. Tay, to sacrifice unto the Lord thy God, and the rest we have utterly destroyed. He was acting in his own wisdom na ito yung gusto ng Panginoon. It's very dangerous na sinasabi natin gusto ng Panginoon. Wala naman tayong nabasang gano'n sa Bible. Sasabihin natin gusto ng Panginoon. Alam mo, bilib na bilib ako dun sa mga tao talaga na kaya nila sabihin, ito yung gusto ng Panginoon, hindi nagbabasa ng Bible. Paano kaya nila nasabi na yung gusto ng Panginoon? Hindi nga nagbabasa, hindi rin nagpipray. Why? Stronghold of pride. Hindi mo na ma-recognize na you are already unfaithful. You are not receiving corrections. And this is my prayer for CBC, for each and every one of the members of CBC. To what? To have a culture na kaya natin magpa-correct. Because without correction, there will never be growth. Nakita niyo yung tawag mo dito, yung may tinik-tinik na bulaklak, ano tawag niyan? Maliban sa bros, yung gumagapang, yun, bougainvillea, bunggambilya. Joke lang, bougainvillea. Bunggambilya. Bonggam-bonggam mo. yung bougainvillea, actually, di ba ginagawa yan na sa fence? Para yung sa fence mo, di mo na kailangan lagyan ng wire lang, di ba? Susundan lang eh. Pero para malaman ninyo, hindi mo na siya nilagay, iiwan mo na. Anong gagawin mo sa kanya? Iikot mong ganon. Pag hindi maganda yung direksyon yung isang lumulusot, putulin mo yun. Putulin mo yun. Putulin mo yun. Hanggang sa mabuo yung gusto mong hubog niya. Hindi maganda ang itsura ng Kristiyano na hindi pinuputulan ng Diyos. Na hindi pinuprune ng Panginoon. Kailangan yun. Anong attitude natin, mga kapatid? Kaya ba? O hangal na tayo katulad ni Saul? Stronghold na ng pride. Di na kayang mapagsabihan. Supposedly, ganito like, paano tayo pinagsasabihan ng Panginoon? Number 1, salita niya mismo. Nabasa mo, na-devotion mo, napakinggan mo sa preaching, napakinggan mo sa reels, sinusundan mo, na doon pa lang kahit hindi, indirectly, God is correcting you. Kasi naano mo na di ba? Naririnig mo na sa ibang tao kahit hindi ka pa kinakausap. Pangalawa, paano kakausapin ng Panginoon? Ha? Talaga may kakausap na sa'yo. Maririnig mo boses sa langit, Michael. Hindi ganun. May mag-usap sa'yo. Sabi ka na, usap tayo, may sasabihin ako sa'yo, okay lang ba? Talagang literal. Pag alam mo ang kalidad at galing sa kalooban ng Panginoon, you have to listen. Second. Third, kung paano ako kasapin ng Diyos, medyo masakit. May mangyayari. Na finally, talagang sinisigawan ka na ng Panginoon. Di mo ako marinig. Ha? Ito na halos sigawan na ng Panginoon si Saul. Ano ba? Pangatlong beses na Saul, hindi mo pa rin ba ako naririnig? Pero akala pa rin ni Saul na faithful servant. And so, what do people do? What did Saul do? He distorted the truth. He justified his actions, claiming na ito para sa Panginoon. Yung biruan natin, di ba? Tataya tayo sa loto. Lord, 50% naman sa'yo. Di ba? O kaya yung Robin Hood. Nagnakaw ako, pero itutulong ko rin naman. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung ginawa ni Saul, he justified his actions para daw sa Panginoon. And we are almost done. Okay? Wherefore,
Sabi nga nun, then didst thou not obey the voice of the Lord? See? Di mo narinig yung boses ng Panginoon, Saul? Di ba kinakausap ka naman ng Panginoon? But didst fly upon the spoil and didst evil in the sight of the Lord. And Saul said unto Samuel, Yay! Kita nyo ha? Anong sabi ni Samuel? Hindi ka ba nakikinig? Nagigigil na siguro si Samuel dito. Pangatlong beses na. Anong sabi ni Samuel? I obeyed the voice of the Lord. Oh. Di, nakinig na ako. Kaya nga ito ginawa ko eh. Ha? And have gone the way which the Lord had sent me and have brought Agag the king of Amalek and have utterly destroyed them. Nagkaroon siya ng selective hearing. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Ito yung mga nakuha niya lang. Yung iba na miss out. Hindi niya narinig lahat siguro. Bakit? From the start, while listening to God's commandment, namimili na siya kung anong susundin niya, kung anong hindi. Okay? But the people, naman tayo kay Saul. But the people took the spoil, not me. The people. Okay, they took the sheep, the oxen, the chief of the things, yung pinakamagaganda mga bagay, which should have been utterly destroyed to sacrifice unto the Lord. Alam niya naman yun, which should have been utterly destroyed. And Samuel said, hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices? You can quote this. Lagi ito nga dapat yung title, iniisip ko ito yung title natin eh. As in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice. Kaya nga lagi na sinasabi na yes, gusto natin mag-tithes and offering. That's part of your faithfulness. Part ng pagmamahal mo sa Panginoon. Pero ano yung sabi? To obey is better than sacrifice. More than our giving, more than our ministry, more than our service, ano yung unang-unang gusto ng Panginoon? Hindi yung sacrifice ng mga bagay na kaya nating ibigay. Ito muna yung unang offering. Obedience is better than sacrifice. At sabihin ko sa inyo, if you have truly surrendered yourself sa Panginoon, if you have truly desired na you want to obey God, all else will fall. Yung gusto mo mag-ministry, it will fall. Kung gusto mong mag-giving, it will fall. Kung gusto mo mag-aral talaga ng salita ng Panginoon, makakita ng mga magagandang bagay ng Diyos, it will fall. Why? Kasi finally, you have given yourself to God. If you will not be able to give yourself to God, I'm telling you, most parts of your life, nagkakaroon ka ng, ito lang yung sa Panginoon, ito akin. Yan yung attitude natin. Ito sa Panginoon, ito akin. Hanggat hindi natin kayang sabihin na ito sa Panginoon. Tapos, Lord, ano yung akin? To obey is better than sacrifice. Kaya si Saul, what did he have? Delusional faithfulness. Okay? Let me jump. Okay na yan. Basahin nyo na lang yung Bible nyo. Okay. Okay. And of course, destroy the relationships. Okay. If you're going to write, you can write this down. I'm going to end this in 3 minutes. A self-absorbed behavior. Okay. Eto na. Ito nakakalungkot lalo. Alam mong may stronghold na si Satan sa kanya. Why? Samuel said unto Saul, I will not return with thee. Kasi sabing gano'n ni, samahan mo naman ako. Kailangan ipakilala mo ulit ako sa I want you to honor me. Pero sabi ni Samuel, you have rejected the word of the Lord, and the Lord have rejected you. Ayaw mo sa Panginoon, di ayaw niya rin sa'yo. From king over Israel. And so what was he after? Reputation over repentance. Imbes na, Lord, I'm sorry, I made a grave mistake. Anong ginawa ni Saul? I want you to honor me. Sabihin mo, humingi siya ng tawad. Humingi ako ng tawad, pero I want you to honor me. Alam niyo kung saan tayo takot? Kung minsan takot tayo sa kasalanan dahil hindi dahil sa ayaw natin yung kasalanan. Ayaw natin yung kasalanan kasi ayaw natin malaman ng mga tao yung kasalanan na yun. Kasi mapapahiya tayo.
Pagka magkakaroon ako ng conversation, ayoko yung kasalanan, nasasaktan ako. Bakit? Kasi baka malasin ako. Ayoko yung kasalanan kasi baka yung ginagol ko sa buhay hindi ko na makuha. Dapat ayaw natin yung kasalanan kasi ayaw ng Diyos natin yung kasalanan. Kasi mahal natin yung Panginoon eh. I get it. Ganda na sinabi dito, Lev. Wala siyang sinless perfection. Ang meron lang ay sincere perfection. God wants to grow that sincereness sa buhay po natin. Okay? I'm sorry. I'm going to end this na, no? Tapos pinatay na lang, inayos na lang. Tapos ito yung ginawa ng Panginoon. Si Samuel na lang pumatay kay Agag. Alright? And so, God remedies certain situations just so mapangyari yung gusto niya. Pero in truth, we have become disobedient sa Panginoon. Alright. Partial obedience is still disobedience. Alright, so what can we learn? 1, trust God in difficult situations. 2, obedience to God must be complete, not partial. 3, religious acts don't replace faithfulness. Hindi religious appearances. Okay? Complete obedience. Okay. 4, leaders must make wise and godly decisions. 5, true repentance is not just admitting sin, but turning away from it. Let me end with this question. Are we obeying God completely or only when convenient? Will you be a Christian, a follower, and a leader after God's own heart? Or will you, just like Saul, follow the path of self-destruction? Yes, pride, a heart of pride is a path to self-destruction. Ano yun? There is going to be a symptom of pride. There's going to be a sign of pride. It's right there. There's the sickness. Then there's going to be a stronghold of pride. Kasi all throughout, yun ay magiging sistema ng buhay mo.